Lintik, pakainin namin kayo ng munggo sa bunganga ninyo. Isang nakakatawang pagmumura. Ang mga lobo ay nagpakita ng nakakatakot na kabangisan. Bawat isa ay nagpakita ng pangil at sumugod sa biktima na parang isang kawan ng mga asong ulol. Ang maingay na ungol ay nagsisiksikan. Sa panig ng mga daga, hindi rin sila pahuhuli. Bawat isa ay bamuka ng malaki ang bibig. Kakaunti ang ngipin ngunit dekalidad, ang dalawang mahabang ngipin sa harap ay nagdudulot ng pagdurugo saan man kumagit, kasama ang mga matutulis na pangil mula sa ibaba na handang pamunit ng lalamunan anumang oras. Ang dalawang panig ay sumugod sa isa't isa, lumalaban ng buong bangis, walang gustong magpatalo. Nagbakbakan sila ng isahan ng walang takot. Sa malaki at malakas na hukbo, parehong panig ay may sapat na kakayahan para sa direktang labanan ng bawat individual. Ngunit bakit nila gagawin iyon kung ang mga daga ay may kalamangan sa bilang? Bawat isa sa kawan ng mga lobo ay inaalagaan ng hindi bababa sa dalawang daga, isa sa itaas, isa sa ibaba. Gayunpaman, sa isang malaking kawan, laging may mga individual na nangingibabaw. Halimbawa ay ang lightning rat na extraordinary rank 3, nasa kalagitnaang yugto may kakayahan itong tumama ng eksakto sa biktima, nag-iiwan ng kritikal na sugat, at mas mabilis kaysa sa iba. Sa mga grupong walang rank 3 na tulad nito, ang kontrol ay napupunta sa kawan ng mga lobo. Bawat kagat nila ay kayang sakmalin ng isang buong daga sa isang iglap, isang buka lang ng bibig ay kayang pumatay ng isa ng madali. Sa gitna ng mga itim na balahibo, isang gintong liwanag ang dumaan sa lahat. Ang innate talent as fast as lightning ay nagpadala kay Lightning Rat sa gitna ng kawan ng mga lobo na parang isang kumikislap na kidlat. Ang lightning outburst ay tumagos sa mga kalaban, nagdulot ng sabay-sabay na kamatayan. Ang lupain at katangian ng Metal World ay lumikha ng isang Lightning Rat na bukod sa sukdulang bilis at malawakang lakas ng pagsira, ay may kakayahan ding lumikha ng mga kumikislap na imahe, na lalo pang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magtago at hindi mahuli ng sinuman. Alam ng daga na ito na mayroon siyang kalamangan ng isang rank 3. Bawat pagdaan niya, ang mga tumatalsik na dugo ay nag-iiwan ng isang tuwang-tuwang ngiti. Masyadong madali niyang pinapatay ang mga apat na paa na ito. Dagdag. Isang maringal na tunog ang umalingaw sa gitna ng nagsisiksikang kulay abong lobo. Isang napakalaking berdeng paa ang lumapag. Ang binti pa lang nito ay kasinlaki na ng 3 o 4 na kaparehong uri. Si Ancient Giant Wolf, isang extraordinary rank 3, ay isa sa mga nangingibabaw na mutated na lobo sa parehong kakayahan at laki. Napakalaki niya kaya't tumatagos siya sa mababang ulap, kitang-kita ang dalawang peklat na nag-iwan na ng marka ng panahon sa kanyang kanang mata. Bawat hakbang ng Ancient Giant Wolf ay nagpapayanig sa ibabaw ng kapatagan. Ang kawan ng mga lobo kung saan siya dumaan ay tumahimik, tumaas ang morale. Ang dambuhalang lobo na ito ay hindi nagsalita, bamukha lang ito ng malaki at nagbuga ng isang nakapangingilabot na haligi ng spirit power. Tinangay ang 10-10 daga sa isang iglap. Ang mga sawimpalad na daga na nasa daanan ng atake ng Ancient Giant Wolf ay walang paraan para makaligtas. Sa isang iglap, naging abo sila at naglaho sa hangin. Hindi pa tapos doon. Tumalon pasulong ang higanteng lobo, dumiretso sa gitna ng nagsisiksikang mga daga. Iwinasiwas niya ang isang paa sa harap, direktang tinamaan ang mga ito, nagpatalsik ng hindi mabilang na bangkay ng daga sa hangin. Ang ungol niya ay lumikha pa ng bagyo na nagpatulak paatras sa mga extraordinary na daga tulad ng Rat Emperor. Mahigpit niyang ikinapit ang mga kuko sa lupa, naghahanap ng pagkakataong sumugod at kalmutin ang higanteng lobo na ito, ngunit pansamantala ay wala pang pagkakataon. Bawat hampas ng dambuhalang lobo ay nagdudulot ng malawakang kamatayan, ang paglapit dito ay hindi madali, at may malaking panganib na mapatay ng hindi man lang makasigaw. Ang berdeng lupa sa likuran ng Rat Emperor ay biglang tinulak paakyat ng dilaw na putik ng malakas. May sarili itong isip, hindi ordinaryong lupa. Itinaas nito ang puwit ng daga. Akala niya ay maiipit na siya sa mga sipit, nang mapagtanto niyang kakampi pala. Kung gusto ninyong malaki, aba, mayroon din ako. Si Chingang, isang extraordinary rank 3,
ay lumitaw sa anyo ng isang Earth Giant na kontrolado ng spirit power, nakatitig sa Ancient Giant Wolf sa harapan. Ang malaking anino ng Earth Giant ay tumakip sa isang buong kawan ng mga lobo na nakatayo malapit sa paanan nito, wala man lang silang natatanggap na sikat ng araw. Isang patong ng dilaw na putik ang dumulas pababa, inilalantad ang maskuladong si Qinggang sa ilalim, nakatitig sa kalaban ng may uhaw sa dugong mga mata, idinedeklara, hayaan mong ako ang maging kalaban mo. Sakto, magkapareho sila ng laki at parehong rank 3. Hindi na kailangang pagtalunan, ang mga alipors ay umalis para bigyang daan. Ang mga malalaking boss, pagkasabi nito, agad na sumugod ang Ancient Giant Wolf patungo kay Qinggang na nakaabang na. Ang dalawang kamay na lupa ay nakaunat, handang sunggaban ang leeg ng lobo anumang oras na sapat na ang distansya. Ang mga tauhan ay lumalaban ng buong lakas, paanong makakayang balewalain ito ng pinuno tulad ni Jiu Wei. Nagpakita ng galit ang kanyang mga pulang mata. Umungol siya bilang pagdeklara ng digmaan, Yulang Wangmun Wolf King, sa kabilang panig, ang pinunong lobo ng malawak na kapatagan ay umungol din pabalik, hindi nagpapatalo. Mabahong fox. Ang fox na ito ang nagdala ng hukbo para sakupin ang malawak na kapatagan ng lahi ng lobo. Ngayon, alam niyang isa lamang panig ang maaaring mabuhay. Walang pag-aatubili, sina Jiu Wei at Yulang ay direktang sumugod sa isa't isa gamit ang pinakamailap na paraan ng pag-atake ng mga apat na paa. Ang mga kuko sa mga paa at ang mga pangil ay ginamit ng husto. Kalahating segundo lang ng pagpabeya ng kalaban ay sapat na para makagawa ng finishing move sa buong labanan. Isang kulay abong lobo na veterano at mayaman sa karanasan, o isang fox na bata pa ngunit puno ng kasanayan. Saan papanig ang kalamangan? Iyan ay malalaman natin sa susunod, dahil sa kapatagan ay mayroon pang isahang laban, solo, ng mga malalaking boss na walang sino man ang maaaring makialam. Tulad ni Nazulang at ni Yumo. Matapos ang pagpapakita ng lakas sa paghati ng palakol sa kalungkutan, handa na ang pangalawang kapatid ng Mist Mountain na salubungin ang mabangis at pulang-pulang nilalang na sumusugod. Itinaas niya ang mabigat na palakol gamit lamang ang isang kamay, handang ibaba ito kasabay ng sigaw, mamatay ka na, hayop ka, hindi tulad ng ibang mga halimaw na mayroon lamang mga skill na spirit power o pisikal, si Niyumo ay may sandata na nagpapalakas ng kanyang kalamangan. Siyempre, aasa siya rito para patuloy na pasukuin ang kalaban. Hindi ko alam kung paano nakalaban si Zulang sa ilalim ng atakeng iyon. Ang alam ko lang ay dalawang dambuhalang haligi ng lakas, isa pula, isa dilaw ang nagbanggaan ng marahas, niyanig ang buong lugar. Ang ibang kasamahan ay hindi nang ahas sumilip para makialam. Ang kapatagan ay puno ng amoy ng dugo at ang lupa ay nabaligtad dahil sa labanan, napakalayo sa mapayapang itsura ng Mist Mountain. Ang mga berdeng puno ay bumabalot sa buong mapayapang lambak sa ilalim ng gininto ang sikat ng araw. Sa gitna ng bangin na iyon, nahulaan ang puno ng willow, siguradong nakarating na sina Jiu Wei sa kapatagan, ano? Sa pagkakataong ito, ang pagbibigay ng isa sa mga mahahalagang kuta sa kanyang mga kapatid para sakupin ay nagdulot din ng kaunting pag-aalala kay Yu Ziyu. Bagamat alam niya ang lakas ng mga nakatatanda sa Mist Mountain, at sila'y dumaan na sa hindi mabilang na laban at sanay nang harapin ang kalaban, ang kanyang pagiging maingat ay nagsasabi pa rin sa kanya na ang kalaban ay ang Wolf King ng kapatagan. Sana'y hindi sila maging kampante. Sa labas ng malawak na kapatagan, pahilaga sa mapa mula sa Mist Mountain, naroon ang Europa puting hamog, berdeng araw. Ngayon, ito'y napakatahimik sa ilalim ng malalapad na pakpak, ang sikat ng araw ay hindi umaabot. Si Tian Guang ay nakaupo ng komportable sa isang maliit na bato. Para siyang isang general na naligo sa dugo at bakal, nagmamasid sa sitwasyon sa paligid. Ang kanyang mga tauhan ay matatangkad, maitim, at mababaho, ngunit kailangang yumuko sa harap ng kanyang nangingibabaw na kapangyarihan. May nakakakilala ba kung sino ang kasama ni Tian Guang sa pananakop sa Europa ngayon? Ang maliit na langgam noon ay isa ng tuktok na extraordinary rank 3, pinamumunuan ang sarili niyang hukbo. Kaya pala hindi nagmamadali si Yu Ziyu na pa-level up in si Qingfeng para makasama itong lumaban.
Sa madidilim na mata ni Tian Guang, walang kahit kay-titing na awa. Narito na siya sandali para tiyaking tapos na ang trabaho. Ngayon, mukhang oras na para bumalik. Ibig sabihin, ganap na tagumpay. Umalis si Tian Guang kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan ang isang bangin sa Europa na puno ng mga bangkay ng iba't ibang uri ng halimaw. Ang kanilang mga katawan ay nanigas sa gitna ng hangin ng hapon. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nagiging kulay takip silim na nagpapagimbal sa kabuuan. Kung fan kayo ni Tian Guang, marahil alam ninyo na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay hindi kailanman nagpapakita ng awa. Kailangan lang makahanap ng isang butas para umatake, huwag asahang may makakaligtas. Hindi rin siya mahilig makipagtalo, ang aksyon ng kanyang lakas. Sa panig ni Niyumo na lumalaban kay Zulang, ilang oras na ang lumipas ngunit tabla pa rin. Ang paggamit ng palakol ay hindi gaanong epektibo sa pulang lobo na ito. Nagbago siyang pangalawa sa kanyang anyong hayop, kinaskas ang mga kuko sa lupa, at isinugod ang dalawang matitibay at manilaw-nilaw na sungay pasulong, ginamit itong sandata para direktang tusukin ang tiyan at tagiliran ni Zulang. Bumaon ng malalim ang gintong. Sungay sa malambot na bahagi ng lobo, na naging sanhi para umungol ito sa sakit. Tumalsik ang sariwang dugo hanggang sa ulo ni Niyumo, ngunit hindi siya umurong. Ginamit niya ang lahat ng lakas para itulak pa ito ng kaunti baka tumagos pa sa mga lamang loob. Alam ni Zulang ang sitwasyon kaya't tumalon siya paatras para dumistansya. Si Niyumo ay orihinal na isang mutated na gintong baka. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay maaaring hindi nakatuon sa bilis, ngunit ang kanyang matatag na katawan at tiyak na kilos ay kayang takutin ang marami. Matagal na panahon na, mula pa noong laban para iligtas si Ling Hua, na hindi siya napunta sa dehadong sitwasyon. Alam niya kung saan eksakto ang kahinaan ng isang lobo. Si Zulang ay umatras na may mga butas sa tiyan na umaagos ang dugo. Huminto rin siya ng ilang segundo para suriin ang sitwasyon. Mabuti na lang at isa lang sungay ang tumagos sa balat. Ngayon, kailangan niyang mag-ingat, kundi ay mamamatay talaga siya. Ang dugo ng lobo ay patuloy na tumutulo sa sungay ni Niyumo. Tumingin siya pasulong, nagsusuri. Mukhang hindi pa sapat ang lakas mo para pamunuan ang buong kawan ng mga lobo, ano? Oras na para magpalit ng pinuno. Tumawa ng malakas si Zulang bilang tugon, tumutulo rin ang dugo mula roon. Kaunting kalamangan lang, nagyayabang ka na agad? Hindi ba sinabi sa iyo ng puno mo na ang pagiging kampante ay maaaring ikamite mo? Para maging pinuno ng isang lahi ng mga lobo na puno ng mga individual na umaabot sa rank 3, syempre, si Zulang ay hindi rin biro. Nakita na niyang mamatay ang maraming kalaban sa ilalim ng liwanag ng buwan, kaya natural na mayroon siyang ibang mga kakayahan bukod sa pisikal na atake. Tunay nga, umungol ng mahaba ang lobo. Ang buong katawan ay nagsimulang gamitin ng Silver Moon Guard. Ang pulang balahibo nito ay nagbago, ang ibang bahagi ay naging kulay abo. Ang spirit power na nagmumula sa kanyang mga kilay at mata ay parehong mabangis at madilim. Ang paglipat niya sa anyong ito ay nagpapakita na ang kalaban ay hindi basta-basta. Hindi lang ikaw ang may pangalawang anyo. Ang lakas ni Zulang ay bumubulusok. Si Jiu Wei, na nakikipaglaban ng husto kay Yulang sa kabilang panig, ay biglang nakaamoy ng malinaw na pagbabago sa larangan ng digmaan ni Niyumo. Umatras siya ng kaunti mula sa kalaban para lumingunin, puno ng pag-aalala. Gusto niyang tawagin ang kapatid ngunit hindi magawa. Nagbago na ang aura ng isang iyon. Ang pagkataranta ni Jiu Wei ay lubos na tama. Mula sa naunang Blood King Wild Slash, pagkalipat sa bagong anyo, agad na tinipon ni Zulang ang spirit power sa isang madilim na lilang itim na bola. Nakatayo sa malapit na distansya, direktang pinaputok niya ito patungo kay Niyumo. Masyadong malapit para makaiwas. Ang mutated na gintong baka ay diretso lang na sinalubong ang atake ng kalaban. Siyempre, pinalakas ni Niyumo ang kanyang katawan kasama ang gravity sa paligid para mabawasan ang impact hanggat maaari. Ngunit sa totoo lang, ang lakas ng haligi ng spirit power na ito ay masyadong nakapangingilabot. Maging ang may-ari nito na si Zulang ay kinailangang dumura habang lumilipad paatras para hindi maapektuhan.
Tinutukan niya ang bagbog saradong ulo ni Niyumo at walang tigil na pinaputukan. Ang pagbangga ay nagdulot ng makapal na usok at alikabok, hindi na makita ang daan. Umubo ng malakas si Niyumo sa gitna ng usok, iritableng hinahanap ng tingin ang kalaban ngunit hindi makita. Matapos ang matinding atake na iyon, ayos pa rin siya, maliban sa kaunting gasgas, walang problema. Ang hindi lang alam ni Niyumo ay ang naunang atake ng spirit power ay panlilinlang lamang. Si Zulang ay sumulpot mula sa kung saan, eksaktong kumagit sa bandang itaas na leeg ng kalaban. Bumaon ang mga pangil nito sa balat ni Niyumo, halos abot na sa ugat ng ngipin. Ang masasamang mata ni Zulang ay kasabay na inoobserbahan ang bawat ekspresyon ng gintong baka. Nang makitang umungol ito sa sakit, lalo pa niyang diniinan ng kagat. Sa isang sandali, ang pagkatao ni Niyumo ay talagang nakaramdam ng matinding takot. Nakagat siya sa tamang kahinaan. Habang lalo niyang hinihila ang sarili, lalong lumalalim ang sugat. Ngunit hindi pa rin ito sapat para maging kritikal. Alam din ni Zulang na ang pagkagat ng matagal ay hindi rin paraan. Kaya't ang kanyang mga mata ay laming-galinga, puno ng kalkulasyon, at sinamantala ang pagkakataon para magpakawala pa ng isang atake ng spirit power mula sa isang tagiliran patungo sa kabilang tagiliran ni Niyumo. Ang atake ay parehong malapit at napakalakas, tinangay ang isang mapagmataas na gintong sungay ng baka. Dumaan ito sa bangin na parang wales, lahat ay sumabog sa dinaraanan nito. Sa ganitong lakas, anong sungay ang makakatagal? Tumalon si Zulang palayo sa kalaban para magmasid, hindi inaalis ang tingin. Mula nang magbago ng anyo, naging epektibo talaga. Ang sugat kanina, kahit hindi kritikal, ay nakabawas ng hindi bababa sa kalahati ng lakas ni Niyumo, hindi ba? Iyon, ang kalkulasyon niya. Sa likod ng makapal na usok, ang mga mata ni Niyumo ay nagliwanag na parang bombilya sa gitna ng madilim na gabi. Isang bali na sungay, na parang pagmamalaking pinutol. Ang gintong baka ay dahan-daang lumitaw mula sa usok. Mula ngayon, hindi na maaaring bumalik pa sa dati. Kailangan na lamang magpatayan hanggang sa huli. Tumawa ng malakas si Zulang. Magaling ka ring tumagal, ano? Magaling kang tumanggap ng suntok. Sina Jiuwei at Yulang ay tumalon na sa ibang lugar para mas madaling maglaban. Katatapos lang nilang magsukatan at magpalitan ng ilang mapagmahal na atake. Ngayon ay magkahiwalay sila ng kaunti, parehong nagkakalkula at nagpapalitan ng ilang salita. Bilang Wolf King, Lang Vuong, sa malawak na kapatagan, matagal nang hindi nakakalaban si Yulang sa isang kalabang kasing lakas ni Jiuwei Hu, Nine-Tailed Fox. Bumukha siya ng bibig at tumawa ng malakas, mabahong fox. Ang spirit power mo ay talagang walang katapusan. Matagal na akong hindi nakakalaban ng ganito kasarap. Kabaligtaran ng pagyayabang ni Yulang, ang buong katawan ni Jiuwei Ho ay nag-alab sa isang haligi ng tipikal niyang pulang kahel na spirit power. Kung spirit power ng panganay na kapatid ang pag-uusapan, hindi na kailangang pagtalunan. Dalubhasa siya sa paggamit ng mga kasanayan na gumagamit ng spirit power bilang panggatong para sunugin. Isang papuri mula sa kalaban ay sapat na para ilarawan ang pagiging nakapangingilabot ni Jiuwei. Napansin ni Yulang na nagbago ang aura ng kalaban, hindi mapigil ang mapabuka ng bibig at tumingin ng may pagtataka. Ang mga gintong marka sa balahibo ni Jiuwei ay nagliwanag na parang sulo kasabay ng spirit power. Tinitigan niya ng masama ang kalaban, ipinaalala dito, hindi ako naparito para makipaglaro sa iyo. Mas tamang sabihin, wala pang laban na gumamit ng lakas si Jiuwei na hindi siya nanalo. At ngayon ay isa ring araw na tulad noon. Alam niyang lubos ng seryoso ang fox na ito, hindi na rin maaaring umurong si Yulang. Umungol siya ng mabangis, ako rin. Ang buong katawan ay nagsimulang magbago, may mga itim na linya na tumatakbo sa kanyang mukha. Ang balahibo ay tumayo, at dalawang agos ng spirit power ang lumabas. Mukhang ang Wolf King ng kapatagan ay mayroon ding pangalawang anyo na matagal nang itinago, ginagamit lamang laban sa mga kalaban na kapantay ang antas. Kung gayon, isang super VIP pro level na labanan ang malapit ng maganap. Sino kaya ang mananalo? Ang ibabaw ng karagatan sa pagitan ng Europa at ng kontinente ay kumikinang sa kulay madilim na pula,
hindi makita ang kalangitan. Sa paglubog ng araw, iisipin mong ang dugo ng buong kontinente ay bumuhos na sa lugar na ito. Isang anino ang mabilis na dumaan na parang alon, mas tamang sabihin, siya ang lumilikha ng alon sa tahimik na ibabaw ng dagat. Hindi na kailangan ng matalas na mata para makilala na si Tian Guang iyon, gumagamit ng matuli na pagtakbo, dumadaan ng napakabilis. Sa kanyang mga mata, walang kahit isang bahid ng pag-aalinlangan o pag-aatubili. Tapos na ang trabaho sa Europa, diretso na siya para suportahan ang ibang mga larangan ng digmaan. Ang maliit na langgam ay hindi gumagawa ng ingay, pati na ang mga alagad sa ibabaw niya. Mukhang napakabangis ng itsura, ngunit ang kawan ng mga dragon ay lumilipad ng napakatahimik. Napansin kong ang pinuno ng kawan ay ang Thunder Dragon na may tipikal na madilim na itsura. Habang iwinawasiwas ang mga pakpak para subukang makasabay sa bilis ni Tian Guang, bumuka ito ng bibig at umungol, na parang nag-aanonsyo ng matagumpay na pagbabalik ng hukbong ito. Sa likuran niya ay dalawang kakaibang itsurang dragon, mga dragon din ng Europa ngunit hindi pa nakikita dati. Sila ba ay mga bagong pasuko sa kanyang pamumuno? Sa kapatagan, na napakalayo mula roon, kumikinang din ang mga kulay pula, kahel, at dilaw. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, ang mga mata ni Jiu Wei ay nakatitig sa kalaban, na naging dahilan para gamitin nito ang flame dance. Hindi ito ordinaryo. Ang lahat ng spirit power na itinago niya ay malayang nagwawala ngayon. Malinaw na napakaingat siya sa kalaban sa harapan. Si Yu Lang, nang makitang pinahahalagahan ng kalaban ang laban sa kanya ng ganito, ay hindi mapigil ang matuwa at umungol na parang nakangiti. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nagtatago ng lakas. Ang Wolf King sa malawak na kapatagan, paanong hahayaan niyang mapanaig siya ng isang mabahong fox? Lumaki na rin siya hanggang sa kasing laki ni Jiu Wei. Ang dalawang halimaw ay nagharap sa isa't isa ng may tipikal na paghahamunan. Mukhang isang naglalagablab na labanan ang magaganap. Habang hinihintay magsimula ang laban doon, sinabihan ko si Kuya Camera na pumunta rito at kunan si Kuya Niyumo. Ngunit mukhang huli na ng kaunti. Binubugbog na siya ng husto. Ang mga agos ng spirit power ni Zulang ay tumatagos ng malakas sa katawan ni Niyumo. Dahil sa sobrang bayolente ng eksena, i-edit ko na lang ng bahagya para protektahan ang mga inosenteng mata ninyo. Bigla, isang liwanag ang dumaan sa mismong mga daliri ni Niyumo na hawak ang palakol, pinatalsik ito palayo sa abot tanaw ng halimaw. Ang lava battle axe, na nag-aalab pa sa apoy at may pinatalis na dulo, ay direktang bumaon sa lupa at bato, kasabay ng mabigat na tunog. Ang palakol na bigay ng pinuno mula sa mga ugat ng puno ay tumalsik na ngayon sa isang tabi na parang basurang itinatapon. Tanging si Zulang na lang ang natira, nakatitig kay Niyumo na bumalik na sa anyong tao hayop, ang katawan ay puno ng mga sugat na umaagos ang pulang dugo. Ang larangan ng digmaan kung saan sila nagwasak ay hubad na, puno ng usok at apoy. Ang hangin sa paligid ay kasing init ng pugon. Naiinis na napagtanto ni Niyumo na habang palalim ang gabi, lalo siyang nanghihina. O mas tamang sabihin, ang lakas ng kalaban ay malinaw na tumataas. Dahil ba may kinalaman ito sa buwan kaya't ang bilis at lakas ay tumataas din? Ngunit si Zulang, Blood Wolf, ito, si Yu Lang, Moon Wolf, ang nasa kabilang panig. Na parang nahulaan ang iniisip ni Niyumo, bumuka ng malaki si Zulang at umungol ng mahaba, tumatawa ng malakas, sinipsip ko ang lakas ng buwan. Ang anyo nito ay lalo pang nagiging kakaiba. Ang balahibo ay mas dumilim, ang mga kalamnan ay tumigas na parang bakal na pinainit, kasama ang uhaw sa dugo nitong anyo at ang spirit power na bumubulusok ng marahas, nakakatakot talaga. Wala siyang dapat ikatakot na ipaalam sa kalaban, tinalikuran ko na ang lahat ng depensa at nagtuon na lamang sa pag-atake. Kahit lakas o bilis man, parehong tataas ng husto. Alam niyang oras na para tapusin ang laban. Umungol si Zulang, mamatay ka na? Gustong-gusto niyang sa isang atake lang ay masunog si Niyumo hanggang maging abo. HMPH, nakatama lang ng ilang beses, nagyayabang na. Hindi pinansin niya ang pangalawa ang mga walang kwentang salita ng kalaban. Ipinakita niya ang mga ngipin bilang tugon. Bilis at lakas,
Isinakripisyo mo lahat para palakasin ang dalawang iyan? Ngunit para sa akin, ang mga iyan ay talagang walang kwenta, nanlaki ang mga mata niya sa pagiging seryoso, idiniin ang bawat salita para marinig ni Zulang. Ang bagay na pinaka-ipinagmamalaki mo, para sa akin, ay katawa-tawa. Ang bagay na tulad ng bilis, para sa akin, ang pinakawalang kwentang kakayahan. Nanlaki ang mga mata ni Zulang habang nakatingin kay Niyumo. Ang pagsasabi ng ganyan ay nangangahulugang magpapakawala siya ng isang skill para durugin ang bilis, hindi ba? Kung iyon ang iniisip niya, napakatalino niya. Agad na ginamit ni Niyumo ang isang napakalawak na sakop ng gravity, na nagpayanig ng marahas sa buong lugar sa loob ng ilang 10 metro sa paligid nilang dalawa. Si Zulang, na kanina'y lumulutang sa hangin at nagpapakita ng lakas, ay naramdaman ngayon ang bigat ng katawan, hindi makalaban. Sa isang iglap, ang 4 na paa ng lobo ay napilitang bumaba sa lupa. Mas tamang sabihin, sila'y mahigpit na naitali na parang may mga baging, hindi makatakbo, hindi magamit ang bilis na ipinagmamalaki ni Zulang para makaalis dito. Nagpipilit ang lobo na labanan ng skill ni Niyumo, ngunit ang mga bato at lupa sa paligid nito ay hindi kasing tibay. Sumunod sila sa puwersa ng gravity at bumagsak ng malakas sa lupa, tumama sa ulo, leeg, at buong katawan ni Zulang. Hindi nagtagal, napapalibutan na siya ng makapal na bato na parang nakakulong. Nag-alab sa galit ang mga mata ng pulang lobo. Bumukha ito ng bibig at nagmura, napakatinding sakop ng gravity. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong sitwasyon dati, kahit anong gawin niya, hindi niya maigalaw ang katawan. Ang lahat ng kanyang mga paa ay mabigat at hindi makontrol. Iyon ay simula pa lamang. Walang gumagamit ng napakalawak na gravity para pumatay ng kalaban. Ang lava battle axe ay bumalik na sa kamay ng may-ari nito. Hinigpitan ni Niyumo ang hawakan at idineklara, hanggang ngayon, wala akong intensyong makipaglaban sa iyo ng harapan. Ganito talaga ang kakayahan ko. Pagkasabi nito, itinaas ni Niyumo ang palakol, naghahandang ibaba ang isang tama na hindi malilimutan ni Zulang habang buhay. Ito ang sandaling pinakagusto niya. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay walang awang dudurugin ang bagay na pinaka-ipinagmamalaki ng kalaban. Dahil sa huli, gaano man kagaling ang mga ngipin, walang nilalang na hindi apektado ng gravity. Bumukha ang bibig ng gintong baka at umungol sa huling pagkakataon. Ang kanyang balahibo ay iwinagayway ng may lakas, na nagtulak sa kalaban na nasa bingit ng kamatayan tulad ni Zulang na mabilis na magdesisyon. Isinantabi niya ang yabang sa mukha kanina, natatarantang sumigaw, sandali. Handa akong pangunahan ang kawan ng mga lobo na sumali sa Mist Mountain. Ang pangungusap na ito ang magpapasya kung mabubuhay siya o mamamatay. Anong hiya pa sa puntong ito? Kailangan munang makaligtas sa kamatayang ito bago ang iba. Sandali ka dyan, hayop ka? Mamatay ka na. Ang hiwa ng lava battle axe ay kumislap hanggang sa masilaw ang mga mata. Isang tiyak na hiwa ang pumutol sa ulo ni Zulang, hindi man lang damaykit sa balat patunay na ang sinabi niya kanina ay hindi sapat para kumbinsihin si Niyumo. At sa totoo lang, ang gintong baka na ito ay hindi kailanman ang tipo na nag-aatubili kapag kailangang magdesisyon. Itinoon niya ang kanyang madilim na tingin sa lumalamig ng bangkay ni Zulang, sumagot na parang naririnig pa ng lobo, kahit wala ka, kaya pa rin naming kontrolin ang kawan ng mga lobo. Kung alam mong hindi sapat ang lakas mo, dapat noong una pa lang ay nag-isip ka ng sumuko. Ngayong inabot mo na si Niyumo sa puntong ito, sa kakahihingi ng pagsuko? Walang ganang himala. Biglang tumahimik ang ingay sa panig ng labanan ni Niyumo, na napansin ni Yulang. Tumingin siya sa malaking butas na lumubog ng 10 metro, nakita ang bangkay ng kasamahan, at sumigaw sa sakit, Zulang. Ang pagkawala ay naging matinding galit sa kaibuturan ng mga mata ng lobo. Umungol ito ng mabangis, ang buong katawan ay naglabas ng makapal na spirit power. Gagamitin ko ang buhay ninyo para ialay sa kanya. Ngunit nandito si Jiu Wei, sino ang magpapahintulot sa kanya? Walang takot siyang umungol pabalik, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong iyan. Sinabi at ginawa. Agad na nag-anyong isang dambuhalang fox na nag-aalab si Jiu Wei. Ang ilang mga buntot nito ay umiikot sa hangin, puno ng pagbabanta.
Ngayon, ang laki ni Jiuwei ay ganap ng dinaig si Yulang. Nang makita ng lobong ito ang kanyang ganap na anyo, natigilan ito ng ilang segundo. 5 ang buntot niya, hindi ba't 4 lang kanina? Ngunit wala siyang maraming oras para mag-atubili pa. Nag-alab sa galit ang mga mata, gusto niyang ibuhos ang lahat laban sa halimaw na ito. Kahit siyam pa ang buntot mo, kailangan kitang patayin dito. Pagkasabi nito, bamuka ng bibig si Yulang at pinakawalan ng haligi ng spirit power ng kanyang skill na tinatawag na blood-colored ray. Mayroon itong pulang gilid ng lumabas, ngunit sa loob ay puno ng matinding spirit power. Mula sa sandaling lumabas ito sa kanyang nguso, ang lupa at bato sa paligid ni Yulang, dati Zulang, ay nabungkal dahil sa sobrang lakas. Nagtipon ang mga ito sa dulo upang maging isang bola ng spirit power, mabilis na sumugod patungo sa imahe ni Jiuwei na matatag na nakaharap sa unahan. Hindi siya tumakbo dahil kung anuman, spirit power ang hindi kailanman kinukulang sa kanya. Bamuka ng malaki ang bibig ng fox at nagbuga rin ng isang dambuhalang haligi ng spirit power bilang tugon, direktang bumangga sa blood-colored ray ni Yulang. Hindi niya inaasahan na ang haligi ng spirit power na iyon ay may kasama pang inflamed fire ni Jiuwei. Pagbangga pa lang nito sa kanyang skill, agad na napagtanto ng lobo ang agwat sa lakas. Ginamit niya ang lahat ng lakas para sumangga, dahil kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki sa takot habang ang kanyang liwanag ay mabilis na natatalo ng kalaban. Hindi nagtagal, ang blood-colored ray ay nalulo na, kaunti na lamang ang natira na tumalsik sa magkabilang panig na parang epekto na lang. Ang gumawa naman nito ay hindi makita kung nasaan sa gitna ng makapal na alikabok. Iwinagayway ni Jiuwei ang kanyang buntot, nakatayo sa gitna ng natitirang apoy, puno ng pag-asam. Mula sa lunti ang kapatagan ng damo, ginawa ni Jiuwei ang tahanan ng iba na sarili niyang larangan ng digmaan. Gayunpaman, bagamat ang naunang skill ay nagbigay ng malaking kalamangan, ang panganay na kapatid ay mukhang pagod. Ang kanyang paghinga ay mabigat na parang unti-unting nauubusan ng lakas. Hindi niya inaasahan na sa pinakamahalagang laban, mararamdaman niyang hindi siya makasabay. Ang pawis ay lalo pang dam-adami sa ulo ng fox. Mula pa nang magsimula ang laban, nararamdaman na ni Jiuwei na kakaiba ang kanyang spirit power. Bakit ang bilis niyang manghina ng ganito? Hindi kaya, malapit na akong mag-advance? Maraming halimaw ang umaasam na mag-advance para mapataas ang lakas, ngunit hindi ito makuha. Ang panganay na kapatid naman ay malapit nang mapunta sa estado ng pagtulog sa mismong kasagsagan ng labanan. Hindi pa alam kung ano ang gagawin, ang nakakatakot na mukha ni Yulang ay biglang sumulpot mula sa gitna ng apoy, sakto sa panahong nawala ng pag-iingat si Jiuwei dahil sa magulong daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Napansin ng lobong ito ang kakaibang kilos. Itinutok niya ang bibig na puno ng pangil sa kalaban. Mamatay ka na para sa akin. Huli na, hindi nakaiwas si Jiuwei. Nanlaki ang mga mata habang tinitingnan ang mga ngiping, bona, laging inaalagaan ng dentista ni Yulang. Sa pagkakataong ito, makakagat na siya. Paano makakatakas? Sakto noon, sumugod si Jiu Xian mula sa kung saan sa pagitan nilang dalawa, nagpakawala ng isang signature punch sa isang gilid ng mukha ni Yulang. Lumayo ka dyan. Natama ng isang dekalidad na suntok ang lobo, tumabingi ang mukha sa isang tabi at bumagsak ng malakas sa lupa. Nagbigay ito ng kaunting oras para magkamustahan ang magkapatid sa Mist Mountain. Lao Jiu, matandang Jiu. Iligtas lang niya sa bingit ng kamatayan. Bagamat ang mukha niya ay puno ng galos at mukhang malala ang sugat, ang larangan ng digmaan kung saan iniwan ni Jiu Xian ay mukhang kasing tindi rin. Walang ipinaliwanag ang panda. Biglang kumunat ang noo niya, lumingon at nagtanong, "Ate, anong nangyayari sa'yo? Kakaiba ang spirit power mo. Hindi may tatago sa isang dalubhasa sa pagbasag ng bato para mapataas ang spirit power." Sumagot si Jiuwei, "Mukhang malapit na akong mag-advance." Ang impormasyong ito ay nagpaseryoso kay Uncle Nine. Lumingon siya at sumigaw sa likuran, "Kung gayon, hindi maganda yan. Hayaan mong ilayo kita rito." Ang tagal na nilang nag-uusap ngunit hindi pa rin bumabangon si Yulang.
Sa halip, narinig ang isang nakabibinging tunog ng isang hindi kilalang kalahok na kasasali lang. Nagmumula ito sa kalangitan sa itaas. Tumingala sina Gio Wei at Gio Xian para tingnan ang pinanggagalingan ng tunog. Kaya pala pamilyar ang tunog. Maging si Neo Mo, na nasa loob ng gravity hole na nilikha niya, ay natukoy kung sino ang dumating. Ang Earth Giant sa kabilang panig ay natalo na ang Ancient Giant Wolf. Pareho ang sinapit nito sa dalawang pinuno nila, durog ang ulo sa lupa, basang-basa ng dugo sa ilalim ng baba, hindi alam kung buhay pa o patay na. Nagbalik si Qinggang sa dati niyang anyo, mausisang tumingin sa pulang-pulang kalangitan sa itaas. Mukha siyang mas maayos pa kaysa sa ayos. Marahil siya ang kalahok na may pinakakaunting galos dahil sa kanyang kahusayan sa paggamit ng lupa. Sa kalangitan sa pagtatapos ng araw, isang ibon na may madilim na balahibo ang nagbukas ng mga pakpak at mabilis na lumipad sa ibabaw mismo ng ulo ni Qinggang. Maganda at kapansin-pansin ang balahibo nito, ngunit ang bibig nitong nakabuka ay parang isang madilim na demonyo. Ang bibig na iyon na dalubhasa sa pagbuga ng spirit power sa isang tingin, makikilala mo agad. Mukhang magbubuga na naman ito ng plema. Sumigaw ng malakas si Neo Mo para bigyan ng babala ang mga kapatid, iyon ang North Nether Giant Bird. 3 taon na ang nakalipas, ang isang ito ay nagtanim ng galit at nabuhay ng matagal. Sakto sa panahong nagtipon ang mga mataas na antas na kapatid ng Mist Mountain, sumugod ito at nagbuga ng isang malaking haligi ng spirit power, nais silang patayin lahat. Ang sitwasyong ito ay nangyari ng napakabilis. Ang haligi ng spirit power ng dambuhalang ibon ay bumagsak sa lupa, walang pakialam kung kalaban o kakampi. Mula sa mga daga hanggang sa mga lobo, lahat ay sinunog hanggang mamatay. At itong bastos na tuka na ito ay iwinasiwas pa ang haligi ng spirit power sa buong larangan ng digmaan, gumuhit ng kung ano-anong hugis sa lupa, mula zigzag hanggang arko. Ang buong kapatagan ay inararo niya hanggang maging isang bakanting lote. Ang bilang ng mga namatay ay lalo pang tumataas. Hindi mapigilan ni Gio Xian na mapamura, nakakainis. Gusto kitang patayin. Ngunit mas mabilis pa sa bibig ang kamay, kinuha niya ang telepono at binuksan agad ang video mode para mapanood ni Xiao Ai mamaya. Ang panda na ito ay malapit ng maging technology war god. Video call at mga tip-tip, siya ang pinakamagaling sa Mist Mountain, walang tatalo. Maliban kay Gio Wei na may kakayahang lumipad, ngunit sa kasalukuyan ay nanghihina na, walang halimaw na kayang umabot sa malayo para patahimikin ang walang modong ibon na ito. Bigla, isang liwanag ang sumulpot mula sa kung saan. Ang bilis ng pagdaan nito ay nakapangingilabot kaya't agad na itinigil ng ibon ang pagbuga ng spirit power. Pagtingin pa lang, nakita na nito ang isang slashing strike na patungo sa kanya. Ang mukha ni Tian Guang ay bahagyang nakikita sa likod ng atake. Isang mapagmahal na haplos lang ng sipit ay pumutol na sa leeg ng ilusyong ibon marahil typo, dapat ay. Ang hiwa ng maliit na langgam ay mahaba na, malalim pa. Ang dugo mula roon ay bumuhos ng walang tigil. Ang mga binti ng ibong ito ay nangisay ng ilang beses sa sakit sa himpapawid. Wala man lang itong nagawang paglaban. Tinitigan ni Tian Guang ang naghihingalong ibon sa tabi niya, hindi inaalis ang tingin kahit isang segundo. Ngunit marahil hindi na kailang malalim ang hiwa mula kay Jin Chanzi at tumalsik ang dugo, ngunit hindi tinamaan ang pangunahing ugat, aorta, dahil palinggan lingon ang leeg ng ibong ito. Gayunpaman, ang 6 na paang karit ay nakagawa pa rin ng isang halos nakamamatay na hiwa, na naging dahilan upang ang higanting ibon ay sumuray-suray at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang mahahaba nitong pakpak ay nawala ng kontrol, parang 2 jet engine ng eroplano na kumakaladkad sa lupa, at makapal na usok ang lumabas nang ito'y bumangga. Dahil doon, natapos ang sunod-sunod na pagbuga ng Ling Power, na nagligtas ng maraming buhay sa Gio Wei Grassland gulat na gulat, ang mga taga-Masid, hindi pa sila nakakita ng eksenang bayaning Negal iligtas sa dalaga, maliban sa kanilang Panginoon na sumagip sa kanila sa tamang oras. Nagtatakang itinaas nila ang kanilang mga mata, hinahanap ang anyo sa himpapawid. Ayun na pala siya, nakasuot pa ng kapang pansing pulang kapa, ngunit matagal bago nila nakilala na si Jin Chanzi pala iyon.
Nakita lang siya nang bumagsak ang lintik na higanteng ibon, nakatayo siya laban sa liwanag. Bihirang lumitaw, at sa engranding pagpapakita, naagawan pa siya ng spotlight. Nainis ang ibon, bigla itong tumayo gamit ang matitibay nitong binti, ibinuka ang bibig at umungol na parang gustong hipan palayo ang lahat ng damo. Binaliwala nito ang sugat na malakas ang pag-agos ng dugo at sumigaw para ibuhos ang galit, mga dapat mamatay. Mga dapat mamatay talaga. Kahit kayo'y mga tao o mga langgam, pare-pareho lang kayo. Isang mutated beast mula sa Misty Great Mountain na pumihil sa akin noon na makuha ang linghua, ngayon naman ay hinahadlangan akong makuha ang dugo at bangkay ng Moon Spirit King. Ibinuka nito ng malaki ang bibig, tinipon ang Ling Power sa isang bola ng puot, at nagmura, bawat isa sa inyo ay hadlang lamang sa akin. Tiyak na hindi ko kayo patatawarin. Peste, sa ganito kalapit na distansya, kapag tinamaan ng ganito kalakas na Ling Power, kung hindi man maging abo ay magiging litsong baboy, sunog sa labas, hilaw sa loob. Nakita ni Qinggang na hindi maganda ang sitwasyon. Kinuyam niya ang kamao, itinulak ang lupa para gumawa ng mga alon upang protektahan ang lahat, ngunit huli na. Ngunit sa totoo lang, hindi kailanman kinailangan ni Jin Chanzi na protektahan ng iba. Naglakad siya sa gitna ng daloy ng liwanag ng Ling Power na para bang ito ang kanyang entablado. Mula nang umangat sa rank 3, nagkaroon si Jin Chanzi ng isang napakalupit na skill na tinatawag na Absorb Strength, na nagpapahintulot sa kanya na higupin ang 30% ng lakas ng kalaban para maging sarili niyang lakas, at pagkatapos ay magpakawala ng isang nakamamatay na pagsabog. Bukod pa riyan, ang kanyang Heaven Flipping Power ay nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng Ling Power para palakasin ang sarili ng maraming beses. Habang naliligo sa liwanag ng Ling Power ng higanteng ibon, tahimik na hinihigop ni Jin Chanzi ang lakas nito, pinalalakas ang sarili ng 5 beses. Bumulong-bulong siya sa pagtansya, 5 beses. Ngayon, kahit maging puting liwanag pa ang sinag na iyon o damobel ang lakas, ang dagdag na kakayahan ni Jin Chanzi ay malayang magagamit. Ang kaawa-awang higanteng ibon, malaki nga lang ang katawan ngunit walang laman ang utak. Nakita nitong nakatayo lang doon ang kalaban pero patuloy pa rin itong nakanganga at walang tigil na nagbubuga ng Ling Power, hanggang sa napunit ang lalamunan nito dahil sa sugat na gawa ng 6 na paang karit, isang pag-backfire, at samuka ito ng dugo. Ito rin ang sandali kung kailan ginamit ni Jin Chanzi ang kanyang pagsabog para gamitin ang lahat ng Ling Power na nahigop niya at ibalik ang atake sa ibon, na agad nitong ikinatahimik. Isang huling, nahihirapang ungol na lang ang nagawa nito bago tumamba ng patihaya. Ang mabigat nitong katawan ay bumagsak sa lupa at opisyal ng tepek. Ang liwanag ng papalubog na araw ay sumilip sa pagitan ng mga pangil ng higanteng ibon na hindi na gumagalaw, malinaw na nakikita ang Mar-Eagle na anyo na nakasuot ng pulang kapa, nakatayo sa isang nakaumbok na bato. Oh, siya nga yun, si Jin Chanzi, ang super gwapong Viper. Dahan-dahan siyang lumingon at inanunsyo sa lahat ng naroroon, nagbalik na ako. Wow! Mas astig pa siya kaysa sa bida. Ang kumikinang na aura ay nagliliwanag sa paligid, na nagpakilabot sa dalawang, nakatatanda, Jiuwei at Niyumo, pero dahil matatanda na sila, hindi na lang sila nagsalita. Gayunpaman, kailangan nilang pasalamatan ang nakababatang kapatid na ito sa pagliligtas ng kanilang buhay. Hindi tulad ni Gio Sia na walang hiya, kanina pa pindot ng pindot sa kamera, siguradong 12 ng litrato na ang nakuha sa iba't ibang post ni Jin Chanzi, para dalhin pa uwi bilang material sa pananaliksik kasama si Xiao Ai. Natapos na ang labanan sa malawak na kapatagan pagkatapos ng mahabang araw. Pagsapit ng gabi, bumaba ang temperatura, tanging hangin na lamang ang humahampas sa malawak na damuhan. Wala ni isang anino ng lobo. Ang makikita sa ibabaw, dahil sumunod sila sa utos at maayos na nakapila sa base sa ilalim ng lupa, na natapos ng itayo, hindi malaman kung kailan. Ang proyektong ito ay kanino pa nga ba kundi kay Qinggang at sa mga bihasang trabahador, construction workers, niya. Tiningnan ng kontratista, Qinggang, ang sitwasyon, tinatansya na sapat na ang laki nito.
Ang buong grupo ng mga lobo ay nakakulong na, naghihintay na mapaamo ng lubusan bago pakawalan. Siya rin ang responsable sa paggawa ng mga kulungan, ngunit para sa isang bihasang manggagawa, sisiw lang iyon. Ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng lahat ngayon ay si Jiu Wei. Mula nang iligtas siya ni Jin Chanzi at masupil ang mga miyembro ng Wolf Tribe, ipinaubaya na ng Big Sis ang mga gawain sa mga nakababatang kapatid. Siya naman ay nakapulupot sa kanyang makakapal at mabalahibong buntot at natutulog ng mahimbing. Hindi rin tamang sabihing natutulog siya, ang totoo, ang fox na ito ay nasa kalagayang walang malay matapos ang mahabang panahon ng pagpapahirap ng Ling Power. Ang nagkalat na Ling Power sa hangin ay dumadaloy sa kanyang balahibo at pagkatapos ay marahang lumulutang sa hangin. Napakagandang pakiramdam, napakahiwaga, mahirap paniwalaan. Sayang naman kung hindi ito ipapadala kay Xiao Ai para makita, naisip ni Jiu Xian habang inaalog ang kanyang telepono at naghahanap ng anggulo. Bigla niyang napansin na may kakaiba kay Jiu Wei. Si Jin Chanzi, na nasa tabi at matagal nang nagmamasid, ay tahimik na naghinuha. Sa loob ng katawan ni Big Sis, mayroong isang di maipaliwanag na daloy ng lakas. Sa ngayon, ang alam lang natin ay may dalawang magkaibang puwersa na nag-aagawan ng pwesto sa loob ni Jiu Wei. Kaya naman palagi siyang nasa estado ng sobrang pagod at kakaiba ang Ling Power kumpara sa normal. Tiningnan ni Niu Mao ang kanyang kapatid na si Jiu Xian, na walang tigil sa pagvideo at pagkuha ng litrato na para bang si Jiu Wei ay isang parke na may light festival. Hay, sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang problema ni Big Sis, iminungkahi niya. Sa ganitong estado, mas mabuting mauna na tayong bumalik. Ang grupo ng mga daga sa ilalim ng lupa ay mas nakararami pa rin. Bukod sa pagbabantay sa kawan ng mga lobo upang hindi sila makagulo, ang Variant Beast Rat Leader, malamang ang Rat King, ang mamumuno sa mga sundalong daga sa paglipat ng mga lobo pabalik sa base sa Misty Great Mountain. Nang akala nila'y naayos na ang lahat at handa nang umuwi para magpahinga, biglang sumigaw sa takot si Jiu Xian, "Hoy! Ano yun?" Merong, nataranta si Jin Chanzi at idinugtong, isang napakalakas na masa ng Ling Power. Sino kaya iyon? Bakit pati si Jin Chanzi na sanay humigop ng Ling Power ng iba ay natatakot ng ganito? Tinaas ni second brother ni Yumo ang kanyang leeg para suriin ang paligid, nanigas ang mga kalamnan, handa ng lumaban. Napakakakaiba ng Ling Power na ito, tiyak na hindi ito galing sa mga kapatid natin sa Misty Great Mountain. Mabilis ding naramdaman ng mga daga sa ilalim ng lupa ang malakas na pagbabago mula sa itaas. Hindi lang isa, kundi isang buong grupo. Ang matatag na mga yapak sa lupa ay nagpayanig sa ilalim. Hindi nagtagal, nakita na nilang lahat ang grupo ng mga estranghero na papalapit mula sa abot tanaw. Isang grupo ng mga panda na naglalakad gamit ang apat na paa, pinangungunahan ng isang leon. Hindi isang leon ang nangunguna, kundi si Po, ang Iron-Eating Beast King mula sa Kung Fu Panda, isang mas matanda at masungit na bersyon, na nakasakay sa likod ng leon, pinangungunahan ng isang grupo ng Iron Knights na nakasakay sa mga panda. Nang makita ito ng malinaw na paningin, 10/10 ni Qinggang, napasigaw siya, hindi maganda ito. Sila ang Iron Knights ng Federation. Lalo na yung puno ng tato ang mukha. Ang pinuno nila, naging pinaka-nakakatakot ito para sa kanya, ang killing intent na inilalabas niya. Walang masabi si Qinggang kung paano ito ilalarawan ng tama. Ihatid muna natin si Big Sis. Ako na ang magko-cover sa likuran. Handa na siyang lumaban sa isang kalaban na mas malakas pa sa kanya. Ngunit biglang may isang boses na pumihil, hindi na kailangan. Si Jin Chanzi na paakyat na sana ay huminto. Si Jiu Xian iyon na humakbang paarap, pinipigilan siya. Seryosong tiningnan ni ninth brother ang kalaban. Ipaubaya niyo na siya sa akin. Ang ekspresyon niya ay pinaghalong pagpipigil sa pagkalito at pagpipigil sa excitement na makaharap ang isang mabigat na kalaban, kaya't isang kakaibang pilit ng ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sa totoo lang, mga kakilala lang naman pala, kaya hindi niya alam kung anong ekspresyon ang ipapakita. Ibinaba ng Panda King na may masungit na mukha ang kanyang paang may kuko mula sa leon,
dahan-daang lumapit para makipagharap kay Jiuxian. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Walang nagsasalita, tahimik lang silang nagtitigan. Si Jiuxian marahil ang isa sa pinakamaliit at pinakamagaan sa grupo ng mga panda. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi kailanman natatalo. Unang nagsalita ang malaking panda, na may dalawang mahabang pangil, tanda ng isang mataas na antas na mutated beast. Tinanong niya, bakit hindi ka tumakbo kasama nila? Akala mo ba patatawarin kita? Pinaningkitan ni Jiuxian ang mata sa kalaban. Hindi niya alam na para pala sa kanya ang pagdating nito. Nagsasalita na para bang papatawarin siya ni Grumpy Fist po kung tumakbo siya. Bubuksan na sana ni Jiuxian ang bibig para magsalita, ngunit nagdalawang isip. Matapos ang 2 beses na pag-atubili, nagpa siyang huwag nang magsalita. Titingnan niya kung ano ang gusto ng pandang ito mula sa kanya. Nananatiling mabagsik at masungit ang mga mata nito. Nang hindi makarinig ng sagot mula kay Jiuxian, nagtanong itong muli ng mas mahirap na tanong, o inaakala mo bang matatalo mo ako? Nagsimulang malito si Jiuxian. Naghahanda na sana siyang makipaglaban, pero ang dami ng kalaban. Hinaplos-haplos niya ang kanyang ulong basang-basa ng pawis. Tinanong ni Jiuxian, kung talagang kailangan mong isipin ng ganyan. Kung gayon, tama nga iyon. Tila nagalit sa sagot na iyon, ipinakita ng malaking panda ang kanyang mga ngipin, at isang malalim at magaspang na boses ang lumabas, lumaki ka na pala, ano? Natuto ka ng sumagot? Kahit magkaparehong lahi ng panda, ang isang ito na puno ng tattoo ay ang hari ng Iron-Eating Beast Clan, isa sa mga haligi ng lakas ng Federation. 2 taon na ang nakalipas, mag-isa niyang pinasuko ang isang higanting halimaw na nagbanta sa kaligtasan ng Federation. Dahil pa nga sa labanang iyon, halos mapatag ang isang Forbidden Land. Salamat din sa labanang iyon, malinaw na naunawaan ng buong mundo ang kanyang hindi kapani-pani walang lakas. Siyempre, itinaas din nito ang kanyang katayuan. Bukod sa pagkakaroon ng isang hukbo ng Iron Knights na nag-e-escort sa kanya, malaya siyang makapag-utos sa kanila na, umurong muna kayo. Isang malakas at malinaw na, opo, ang isinagot ng mga ito at agad na sumunod sa utos. Kaya't ang naiwan na lang sa puwang ay ang maliit na si Jiuxian at ang pinuno ng puwersa ng Federation. Mas gusto itong tawagin ni Panda King na isang digmaang sibil sa loob ng angkan, na tanging 2 lalaking ito lamang ang makakalutas. Muling nagsalita ng may awtoridad ang Panda King, bago kita labanan, may gusto akong itanong sa iyo. Noong nakaraan sa Yetzenir City, yung babaeng iniligtas mo, si Xiao Ai, anong kaugnayan niya sa iyo? Ha? Anong klaseng tanong iyon na walang kaugnayan? Natigilan si Jiuxian. Ang relasyon nila ni Xiao Ai ay kitang-kita naman, alam ng lahat. Tapos itong lolo, na ito ay nagtatanong pa, at sa seryosong tono pa. Nang hindi makatanggap ng sagot mula kay Jiuxian, tila nabaliw ang Panda King. Naglabas ng madilim at nakakatakot na aura ang buong katawan niya. Mariin niyang tinanong ang pinaka-importanteng tanong, girlfriend mo ba siya? Ha? Ang tanong kanina ay nakalito kay Jiuxian, pero itong tanong na ito ay nagpatulala sa kanya. Girlfriend? Ano ang girlfriend? Nagmamahalan ba? Napatanga siya, parang may mga letrang umiikot sa ulo niya, tapos bigla siyang napangiti ng nahihiya. Bigla siyang umiti ng malapad na parang namumulaklak na bulaklak, na halos isang pag-amin na oo, siya ay lubog sa pag-ibig. Nahihiya pa siyang itinaas ang kamay para kamutin ang ulo. Lahat ng ito ay lalong nagpagalit sa Panda King. Ibinuka niya ang bibig at umungol ng malakas, humanda ka ng mamatay, hinayupak ka. Ano ba? Nagtanong lang ng isang bagay tapos bigla na lang magagalit ng husto? Hindi na alam ni Jiuxian kung paano sisigat sa lolo na ito bakit ang ugali niya ay parang isang ama na lamang ang paborito niyang anak na babae ay may boyfriend na isang batang pasaway.